pagbati sa iyo, may hinanda tayong isang mahalagang pag-usap ngayon. Galing ito sa material na binahagi mo, yung lumang kwento, di ba? Sa aklat ng mga bilang chapters 13 at 14. Oo. Yung sa 12 espiya. Yun nga, ang misyon natin dito, hindi lang balikan yung kwento. Gusto nating himayin talaga kung paano ang pananaw natin, yung paraan ng pagtingin sa mga bagay, paano ito pwedeng humubog o minsang sumira pa nga sa ating kinabukasan. Oo, lalo na siguro sa konteksto ng pamumuno, paggawa ng desisyon, mahalaga yan. Kasi isipin mo, paano ba nangyayari na parehong-pareho yung nakikita? Parehong data, parehong sitwasyon, pero grabe, ang layo ng resulta. Oo nga, no? Yung isa, nakakita ng mga balakid, mga higante. Yung isa naman, opportunity, masaganang lupain. Parang magic, pero hindi naman. Yan ang bubusiisin natin na yan. At ito yung interesting dyan, hindi lang ito teorya, hindi ito pang sermon lang. Nangyayari talaga to araw-araw. Sa opisina, di ba? Totoo. Pag may bagong project na parang ang hirap. O sa pamilya, pag may pagsubok, kahit sa personal mong goals. Yung kwento ng mga espiya, para siyang parang blueprint para maintindihan natin yung dynamics ng takot versus tiwala. Oo, parang case study. Exactly. Titingnan natin paano yung isang salita lang o isang shift sa focus pwedeng magdala sa isang buong grupo sa tagumpay o sa kwentong ito, sa 40 taong pagkastak sa disyerto. Grabe yung 40 years, no? Okay, sige, simulan natin. I-refresh natin yung kwento. So, ang mga Israelita, kadarating lang nila galing Ehipto. Mahabang panahon ng pagkaalipin yun. Daan-daang taon. Tapos yung milagro sa Red Sea, ngayon, andito na sila, nasa pintuan na mismo ng Kanaan, yung lupang pangako. Yung sinasabi ngang dinadaluyan ng gatas at pulot, nasa bingit na sila. Konting kembot na lang. Konting kembot na lang. Dito ngayon, inutusan ni Moses, na utos din pala ng Diyos, yung 12 lalaki. Mga leader ito. Importante yon, hindi basta-basta pinili. Tig-isa bawat tribo. Tama? Para mag-espiya. Yung misyon, tingnan yung lupain. Anong itsura, sino mga tao, malakas ba, mataba ba yung lupa, may puno ba, ganon. At may bilin pa. Magpakatapang kayo, importante yon. Tapos magdala kayo ng bunga ng lupa. Prueba. Oo, pero may isang detalya dito na minsan parang nalalaktawan natin pero sobrang crucial. Ano yun? Bago pa sila umalis, sinabi na ng Diyos kay Moses na yung Canaan, ito yung lupaing ibinibigay ko sa mga anak ni Israel. Oo nga. Present tense. Oo, hindi ibebenta ko, hindi baka ibigay ko, kundi ibinibigay ko, parang sinasabi, eto na, sa inyo na to. Parang deed of sale na. Pirmado na. Dapat ba nilang kunin? Ang misyon talaga ay reconnaissance. Para sa strategy, paano papasukin? Paano aatipukin yung ipinangako na? Yon, exactly. At dyan, madalas nagsisimula yung problema, hindi lang sa kanila pati sa atin ngayon. Minsan, may malinaw ng direksyon o may pangako na, pero naghahanap pa tayo ng, ng sign? Oo, ng confirmation pa. Imbes na humingi ng wisdom, okay Lord, paano ko to gagawin? Nagiging referendum. Gagawin ko ba o hindi? Nagiging botohan pa ako kung totoo ba yung sinabi. Anyway, so umalis yung 12. 40 araw sila doon. Nagmanman. Matagal din yun. Oo. At pagbalik nila, wow, dala nila yung prueba. Yung higanteng kumpol ng ubas. Yung kailangan 2 tao para mabuhat, grabe yun. Grabe. Plus mga granada at igos pa. So malinaw na patunay na totoo yung gatas at pulot. Oo, walang duda. Tapos inilatag nila yung report. Oo, totoo nga, napakaganda ng lupain, sagana talaga. Hanggang dito, parang okay pa, di ba? Facts presented, evidence provided. Mukhang aligned pa sila. Tapos sumang-ayon din sila sa next part ng report. Malalakas daw yung mga tao doon. Oo. Malalaki at nakukutaan yung mga lungsod. Tapos nakita pa nila yung mga anak ni anak. Yung mga higante daw. Oo, mga higante. Again, facts lang ito, based sa nakita nila. Totoo pareho mayaman yung lupa,
pero mabigat yung kalaban. Dito na nagkahiwalay ng landas dahil pumasok yung isang salita na binanggit mo kanina. Yung gayunman, sa English, nevertheless, sa Hebrew, efeski. Parang, biglang preno. Ito na. Ito yung turning point. Pagkatapos nilang sabihing, totoo, sagana ang lupain, idinugtong nila. Gayunman, Ayun na. malalakas ang mga tao, may higante, etc. Biglang, yung focus, parang spotlight, lumipat sa problema. Oo, nawala na yung ganda ng lupain? Nawala na. At dahil 10 sila kontra 2, sino ba naman ang mas paniniwalaan ng tao? Siyempre, yung majority report. Yun, ang konklusyon ng 10. Hindi natin kaya. Mas malakas sila kaysa sa atin. Parang game over na agad sa isip nila. Talunan na agad yung mindset. Oo, yung pananaw nila nakatuon na lang sa balakid. Puno ng takot. Yung gayon man na yun, parang naging pinto, nagsara sa pangako, nagbukas sa takot. Kasi inuna nila yung blessing pero tinapos nila sa problema. Emphasis sa problema. Tapos dito sumingit si Caleb. Sinubukan niyang, pakalmahin yung mga tao. Oo, pinatahimik niya. Sabi, teka muna. Sabi niya, akyatin natin agad. Ariin natin. Kayang-kaya natin yan. Si Uswe, kasama niya, ganun din. Pareho sila ng espiritu. Ano kaya ang pinagkaiba ni Caleb at Joshua? Hindi naman nila sinabing, walang higante doon, imagination nyo lang yan. Diba? Hindi. Nakita rin nila, walang denial doon. Nakita rin nila yung mga higante. Pero iba yung naging interpretasyon nila sa nakita nila. Yung 10 ang nakita. Higante, ang lalaki, talo na tayo. Sina Caleb at Joshua ang nakita. Higante, oo andyan sila. Pero teka, mas malaki yung Diyos na nagpangako nito sa atin. Exactly. Naalala nila yung track record. Naalala nila yung Red Sea. Naalala nila yung mga taga-Ehipto. Mas malakas yon pero natalo. So, hindi ito denial of reality. Ito ay, faith-based realism. Kinikilala nila yung hamon pero pinipili nilang tignan yun sa lente ng kapangyarihan ng Diyos. Samantalang yung 10. Yung 10, fear-based realism. Yung laki ng problema, yun na yung nagtakda ng limitasyon ng solusyon. Na-overwhelmed sila. Nakalimutan nila yung unseen power. Suriin pa natin ng konti yung masamang ulat ng 10. Kasi hindi lang siya simpleng negative report eh. May layers, Oo, parang may progression. Parang lason na kumakalat. Una, mula sa objective observation na malalakas ang tao, naging subjective comparison. Mas malakas sila kesa atin. Ayun, tinanggal na nila si God sa equation. Tao versus tao na lang. Bagsak na agad. Pangalawa, mula sa malalaking lungsod, naging grabe to. Lupaing kumakain ng mga naninirahan doon. Wow! Ang tindi ng exaggeration, parang horror movie na. Oo, ginawang monster yung mismong lupaing na ipinangako. Fear-mongering na talaga. Grabe. At yung pangatlo, yung pinakamatindi. Mula sa simpleng nakita namin ang mga higante, naging kami sa sariling paningin ay parang mga balang. Ito na yung grasshopper complex. At gayon din kami sa kanilang paningin. Yun, yung wow. Yang grasshopper complex na yan. Napaka-revealing yan, Kasi una, bumagsak yung tingin nila sa sarili, self-esteem, bagsak. Nagpakain sila sa inferiority complex. Oo. Pero yung kasunod mas grabe. At gayon din kami sa manilang paningin. Paano nila nalaman, di ba? Yun nga, nakausap man nila yung mga higante, tinanong ba nila, "Excuse me, Mr. Giant, tingin niyo ba sa amin balanghap?" Hindi naman. Assumption lang. Assumption lang, ipinapalagay lang nila na kung gaano kababa ang tingin nila sa sarili nila, asigurado ganun din kababa ang tingin sa kanila ng kalaban. This is a huge psychological trap. Grabe, no? Kasi parang we project our own insecurity sa iba. Oo. Kung tingin mo sa sarili mo, talunan ka, isipin mo, asigurado tingin din ng boss ko, ng kliyente ko, ng mundo, talunan ako, kahit hindi naman totoo. Kumalat. Naging collective fear. Yung masamang ulat nag-viral, kumbaga, buong komunidad. Umiyak daw, nagreklamo, nagalit kina Moises at Aaron. Sabi sa kwento, buong kapisanan ay humagulhol. Grabe yung scene na yun, buong gabi raw silang umiyak. Parang school bus effect ng negativity. Naniwala sila sa santo, hindi dahil mas logican, kundi kasi mas marami sila.
At mas maingay ang takot kesa pananampalataya minsan. Oo, at mas madaling sumabay sa reklamo. Classic example ng groupthink yan eh. Ayaw mong ma-out of place, ayaw mong maiba, kaya kahit alam mong mali, sasama ka na lang sa majority. Para walang gulo, para safe. Para safe. Pero anong dulo ng spiral na ito? Ano yung pinakaresulta ng takot nila? Gusto na nilang bumalik sa Ehipto. Yun, nakakagulat isipin, 'di ba? Sabi pa nila maglagay tayong bagong leader, balik na lang tayo sa pagkaalipin. Grabe. Mas pipiliin pa yung garantisadong hirap, yung pang-aapi na alam na nila. Yung pamilyar na misery. Oo, kesa harapin yung unknown ng lupang pangako na may kasamang higante. Parang sinasabi, okay na ako dito sa kadena ko. At least alam ko kung paano gumalaw dito. Masakit pakinggan pero totoo yan sa maraming sitwasyon. Nagiging mas komportable tayo sa problemang kilala na natin kesa sa solusyon ng mga ngailangan ng tapang ng pagbabago. Oo. At ang resulta ng pagpipiling ito? Brutal. Diretsahan mula sa Diyos. Oo, direkta. Sabi ng Diyos, okay, dahil ayaw niyong maniwala sa kakayahan kong ibigay ang ipinangako ko, dahil mas pinili niyo yung ulat ng takot, etong henerasyon ninyo, Lahat ng 20 years old pataas na nagreklamo. yon, maliban kina Caleb at Josue, hindi kayo makakapasok sa lupang pangako. Dito lang kayo sa ilang, magpapagala-gala kayo ng 40 taon. Hanggang sa mamatay kayong lahat. 1 taon para sa bawat araw ng pag-espiya nila. 40 days, 40 years. Ang bigat, ang kanilang pananaw talaga ang nagtakda ng kanilang kapalaran. Sina Josue at Caleb lang, dahil may ibang espiritu sila, espiritu ng pananampalataya ng pagsunod, sila lang yung nabuhay para makapasok sa lupain kasama yung next generation. Grabe ang impact, no? Now, iangat natin ito. Mula sa sinaunang Israel, papunta sa'yo na nakikinig ngayon. Paano ito naglalaro sa buhay mo? O nga, Kunwari, may opportunity ka. Mag-apply para sa promotion o bagong trabaho. Andyan yung gatas at pulot. Mas mataas na sahod, bagong challenge, growth. exciting. Pero nandyan din yung mga higante. Baka hindi ako qualified, baka mas magaling yung iba, nakakatakot mag-interview, baka di ko kaya ninyong pressure. Pareho mong nakikita yan, di ba? Oo, totoo yan. Ang tanong, saan ka magfo-focus? Sa potential na biyaya o sa potential na hirap? Alin ang mas malakas na boses sa loob mo? Oo nga. O kaya, sa isang community project, gusto mong simulan, nakikita mo yung potential impact, yung gatas at pulot ng pagbabago. Yung magandang mangyayari. Pero nakikita mo rin yung mga higante, walang pondo, baka walang sumuporta, ang hirap i-organize niyan, baka makriticize lang ako. Yung 10 espiya sa loob mo, ano ang sinasabi nila? At yung Caleb at Joshua sa loob mo, ano ang isasagot? Kasi meron din yan sa loob natin eh. Meron din. Naglalaban sila. Naglalaban. Ang isang practical na tool dito na nabanggit natin kanina ay yung perspective journaling. Oo. Pag may kinakaharap kang malaking challenge o desisyon, subukan mong kumuha ng papel, literal. Sa isang column, isulat mo yung fear-based report. Lahat ng higante, lahat ng pwedeng maging mali, lahat ng hindi natin kaya. Ilabas mo lahat. Okay? Tapos sa kabilang column, isulat mo yung faith opportunity-based report. Ano yung potential na gatas at pulot? Ano yung mga resources mo, strengths mo, kasama na yung faith mo kung applicable? Ano yung mga nagawa mo na dati na patunay na kaya mo? Ano ang itsura ng success dito? Parang pro and con list, pero mas malalim. Hindi lang basta pros and cons. Oo, mas nakaangkla sa pananaw. Takot ba o tiwala oportunidad? Yung simpleng paglalatag lang nito side by side, minsan nagbibigay ng kaliwanag at lakas ng loob para piliin yung pangalawang pananaw. Hindi para i-deny yung una, ha? Hindi para magbulag-bulagan. Exactly. Kundi para hindi yung takot ang maging final word, para hindi siyang magdikta ng desisyon mo. Gusto ko yan. Kasi hindi naman ibig sabihin na pag naging tulad ka ni Caleb at Josue, wala ka nang makikitang problema. Hindi. Realista pa rin sila. Oo naman. Ang kaibahan lang, hindi sila nagpa-define sa problema. Kinilala nila yung laki ng problema,
Pero mas malaki pa rin yung basehan ng kaniyang pag-asa at tapang. Mas malaki yung bakit nila. Mas malaki yung pinanghahawakan nila. So, para sa'yo na nakikinig, ano ang ibig sabihin nitong lahat? Araw-araw, may mga reconnaissance mission ka Sa mga sitwasyon mo, sa trabaho, sa pamilya, sa personal na buhay. Tinitingnan mo yung mga lupain sa harap mo. Anong report ang dinadala mo pabalik sa sarili mo? Kasi ultimately, ang pananaw, hindi lang siya passive observation Hindi lang, eto nakikita ko. Ito ay isang aktibong pagpili. Isang desisyon. Isang desisyon. Pipiliin mo bang mag-focus sa mga higante? Hanggang sa ikaw na mismo ang maging balang sa sarili mong paningin? O pipiliin mo bang kilalanin yung mga higante pero mas pagtuunan ng pansin yung bunga ng lupain? Yung mga pangako, yung kakayahan mo, yung suporta na meron ka. Yung potential. Yung potential. This choice, it determines your internal state. Tapos yung internal state mo, yun ang mag-iimpluwensa sa actions mo. At yung actions mo, yun ang huhubog sa reality mo. Hindi siya magic. Ito yung kapangyarihan ng piniling perspective. Tama. At bago tayo magtapos, iiwan namin sa iyo itong isang tanong para pagnilayan mo. Sige. Saang area ng buhay mo ngayon, kaposible nag-ooperate mula sa isang grasshopper complex? Saan ka nagpapakaliit sa sarili mo dahil sa tingin mong laki ng hamon na nasa harap mo? At dahil dito, baka hindi ka makakilos papunta sa iyong sariling lupang pangako. Magandang tanong yan. Pag-isipan mo yan hanggang sa susunod nating paghimay.